Matinding pang-uulol ang ginawa nitong komedyanteng si Vice Ganda kay Leni Robredo doon sa Naga, mga kababayan. Nagpunta talaga siya para hikayatin si Leni na, "Please, Madam Leni, tumakbo ka na." At para lang kiniliti, mga kababayan, si Leni Robredo sa tawa. Ang gusto daw kasi ni Vice Ganda, mga kababayan, na ang Pilipinas ay gawin na parang Naga. I love it. Oh, palakpakan sila, mga kababayan, palakpakan. Gawin daw parang Naga na para lahat ng tao masaya. Ay! Masaya ba lahat ng tao sa Naga? Nakatawa? Baka ibang tawa yan na. Baka may tawang dalangiwi, ha? Sana hindi. Pero talaga ba? O nag-uulo lang ito si Vice Ganda, mga kababayan. Kaya ang sabi niya, "Madam Leni, please, tumakbo ka na." Pero ayaw doon niyang pressurein, mga kababayan, si Leni Robredo. Sabi nitong si Kabayo, babalik na lang daw siya next year at doon na lang daw sila mag-a-announce sa pagka-presidente ni Leni Robredo, mga kababayan. Ayan na. Yan na nga sinasabi ng political analyst, mga kababayan. Tatakbo daw yan si Leni. Tatakbo daw yan. Dahil hindi naman tataas daw yan sa rating, mga kababayan, kung walang nagmamaniobra at kung hindi niya papayagan. Lalong-lalo na't ginamit nila Okta Research na tool ng mga bangag, mga kababayan. Kaunti na lang daw ang lamang ni Sara kay Leni, mga kababayan, sabi ng Okta Research. At yan naman ang pinaghuhugutan ngayon, mga kababayan, nitong mga pinklawan. Naniwala sila sa sarili nila kasinungalingan. Panoorin niyo po ha, itong pagmamakaawa ni Vice Ganda at pang-uulol pa. Ano mang mangyari, pupuntahan at pupunta ko kayo. Sige, puntahan mo. Kasi aking naririto, lahat ng panawagan niyo sa amin, ditinggin namin. Baliktad na ngayon. Si Leni na ang may panawagan. Diba ikaw ang tawag dito, mga kababayan, is run, Leni, run. Hinikayat nila si Leni na tumakbo sa pagka-presidente. Sana dinggin mo din ang panawagan mo. Aroy, ang itim ng kilikili, Hoy, kilikili mo, Vice, ang baho. Naga is the heart. You are our heart. Nag-ululan, mga kababayan, ang dalawa. Our hope. We need you to continue hoping for a wonderful future, not just for our Diyos families. ko, Lord. Kung ito si Leni, mga kababayan, kung talagang gagamitin niya ang kanyang utak, mga kababayan, huwag na siyang magpaulol dito sa mga sulsul ng mga taong ito, mga kababayan. Alam niyang wala siyang kapanalang-panalo. Hindi na nga niya kinaya si BBM, mga kababayan, na kuryente lang yan sa popularity ng mga Duterte, mga kababayan. Natalsikan lang. Natalo pa siya. Si Leni. How much more ang mga Duterte pa talaga? Kung gusto mo ng matiwasay na buhay, mga Leni Robredo, dyan ka na lang sa Naga. Patunayan mo muna sarili nyo sa Naga. Dahil hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa convinced talaga ang mga tao kung ang pagbabasihan lang ng mga kababayan ay ang pagpapatakbo sa lugar niya at development sa lugar niya, mga kababayan. Inamin na nga niya mismo na siya ay nahihirapan sa paglaban sa illegal na droga na talamak na sa kanyang lugar sa Naga. How much more sa buong bansa? Patunayan mo muna dyan, Leni. Siguro, bigyan ka namin ng at the end of your term. Kapag hindi ka na pwedeng makatakbong mayor dyan, di ba? 3 terms lang yan. Sige, subukan mo ulit. At ang aming barometro is ang lugar mo na Naga. Kung napaunlad mo yan ng husto. For the entire Philippines. Tama! Wow, tama din. Kayo ang may tama. Komedyante nga talaga, mga kababayan, no? Ito talagang literal na comedy show. Yan ang problema, Leni. Ang iyong mga endorser, mga komedyante. So, pati itong mga mga kababayan, mga pang-uulol ninyo, parang nagiging biro sa pandinig ng mga tao. Tama. Tingin niyo po kami. Payak yan. Tingin niyo po kami, Oras please. ng awa. Oras nyo ng awa. Gusto naming maranasan yung luwag ng kalooban. Wow! Kasi may nakikita. Gusto mong haranasan ang luwag ng kalooban? Bakit? Luluwag na ba ang kalooban ng Pilipinas? Kung si Leni na? O baka kayo lang? Kayo lang na malapit sa kaban. Kayo naman ang luluwag ang kalooban. Huwag ka na nga mang-ulol, Vice Ganda. Kung ganda ba talaga? Ano ba to, no? Self-imposed, mga kababayan, na purihin siya.
Talagang nilagay niya ang kanyang alias the Vice Ganda para ma-impose sa mga tao na tawagin siyang maganda. Yak! So yung mga ngiti ninyo, tingnan nyo, yung init, hindi nyo alintana. Kasi yung puso nyo puno ng saya. Wow! Puno ng saya daw. Dahil kay Lenny, mga kababayan, ang naga. Di ba masaya kayong lahat? Sa Saya! Ang tanong, gumanda ba ang buhay nila? Marami ding masaya. Pero yung ibang humingiwi, mga kababayan, na nakikita natin ha. Hindi sa naga ha. Pero may mga taong mga masasaya. Pero dalang ngiwi, mga kababayan. Sana hindi yan ang ibig mong sabihin, kabayo. Pilipinas, hindi lahat ng lugar ganyan ang nararamdaman ng mga tao. Wow! Hindi daw sa buong Pilipinas, hindi daw ganyan ang nararamdaman ng lahat ng tao. Hindi kagaya dyan sa naga, laging masaya. Grabing pambubudol nito, no? Pang-uulol! Kasi mas mabigat, mas malungkot, mas hirap kaysa sa mas masaya. Oh, mas hirap daw ang ibang lugar sa Pilipinas kaysa sa naga. Ay, nako! Ito mga pinklawang ito, Sana mga lahat tayo, kababayan. sana buong Pilipinas ganyan araw-araw. Oh, sana buong Pilipinas parang naga. Hindi madali ang buhay, may kahirapan, pero malaking bahagi ng mga puso natin yung gaan at saya. Diyos ko, Lord, gaan at saya. Para ka lang baliw niyan. Puno ng problema, tawanan mo ang iyong problema. Parang helpless ka lang, mga kababayan, at tumawa ka na lang. Para ka na lang syunga. Yung pusong walang takot at pangamba. Yung Diyos pusong ko, Lord. puno ng pag-asa. Walang takot at pangamba. Ang sabi ni Lenny, mahirap na daw siyang labanan niyang problema sa droga dyan sa naga. Paano ka hindi mangangamba niyan? Siya na mismo ang umamin, mga kababayan. Dahil alam natin na tayong lahat ay pinamumunuan ng isang mabuting puso din. Diyos ko, Lord. Kung yan ang basihan nyo sa pagka-presidente, maghalal kayo ng obispo. Santo Papa, o pari na lang, padre. Diyos ko, hindi mga kababayan. Hindi pare, madre, obispo o anumang banal ang ating kailangan. Ang kailangan nating presidente. Lagi nilang sinasabi, mabait yan, mabait yan, mabait yan. Yan din ang sinabi nila kay Bangag, mga kababayan ha. BBM, di ba? Mabait yan. Anong ginawa? Sabi ni BP Inday, hindi nga marunong si Bangag maging presidente, mga kababayan. At tingnan nyo, nangyari sa bansang ito. And then later on, yung sinabi nilang mabait, nagnakaw. At kahit pa hindi magnakaw, mga kababayan, incompetence. Incompetence. Kung gusto nyo mandamay, sa inyo na lang. Gawin yung leader sa inyong grupo. Huwag nyong idamay ang buong Pilipinas. We love you, Madam Lenny. And makita po tayo ulit. Sige, Lenny, magpaulol ka dyan. Continue. Wow, magkita sa campaign. Ayan na. Kabayo, Ayan na. Talagang tatakbo ito, kababayan. Huwag kang ma-pressure. Huwag kang ma-pressure, pinipressure mo na nga. Next year pa tayo mag-aan. Kunwari, dama na lang yan mga kababayan. Ang ginagawa nila, sabi ng political analyst, parang hesitant candidate daw para kunwari, hihikayatin, run, Lenny, run. O, ginaya nila si Tatay Digong, mga kababayan. Diyos ko. Mga walang originality. Walang originality. Babalik na sila sa panahon ng kampanya. Si Madam Lenny, ang naga, tama, deserve nyo naman yon. Diba? Hindi niya yun iniisip ngayon kasi bilang mayor, talagang ang utak niya, ang puso niya, Ang utak! katawan niya, nakadevote sa inyong lahat dahil pinangako at sinumpaan niya ito hanggang matapos yung kahuli-hulang oras ng kanyang termino bilang mayor ninyo. Kailan yan? Di ba sa June 30, 2028? Tapos ang eleksyon yan! Pero pagkatapos doon, Wow! Oo nga! Naiintindihan mo ba sinabi mo? Hanggang sa hulang oras daw dapat serbisyohan ni Lenny ang naga. Mamaya na mamuliti ka, mga kababayan, pagkatapos nun. Tapos nun, June 30. Alauna, dyan pa siya mangangampanya tapos na ang eleksyon. Ang malaman itsura nito. Ay, nako. promise po, magpapakalalaki ako tumakbo. Ay, magpapakalalaki. Papakalalaki daw siya. Balita natin, mga kababayan, mas malaki pa daw ang horsey kaysa kay doon sa kanyang girlfriend, boyfriend, sir o ma'am, tawag sa kanyang mga kababayan, partner.
Baka hindi ko may pangako yun. Ay, nako, oh, dyan pa lang mga kababayan, liar na. Pero lang, again, thank you very much, Madam Lenny. I love you very much. The Philippines loves Sige. you. Maraming Ano, salamat, Lenny? Laban bawi. Naga. Mahal na mahal po kayong lahat. At magkita-kita po tayo ulit. Thank Magdesisyon ka na, you so Lenny. much. Ay, nako. Ang, Samantala, umiinit dito tayo. Dito na tayo. manihok. Maganda ito, mga kababayan. ng pang-aatake. Analysis ni ka Eric, mga kababayan, sa ginawang impeachment sa Kamara ni VP Sara. Maganda rin ito, mga kababayan. Sa gamit ang impeachment instrument nila para tanggalin sa pagiging vice presidente si Vice President Sara Duterte. Aba, nagkaroon na ng butuhan sa Committee on Injustice. Committee on Yun ang tawag ng Injustice. At ang sabi nila, mga kababayan, ang budol nila, unanimous daw. Paano naging unanimous na 67 lahat sila, mga kababayan? Ang nangyari, hindi na nila pinupunta ang magno-no vote, mga kababayan. Yun ang posibleng senaryo. Para, kunwari, unanimous ang bumoto. Yung present ang unanimous. Mga ulul! Grabe talaga mga mambubudol, mga kababayan, mga buhayang ito, no? Ang bayan, Committee on Injustice. Diyan sa House of Injustice Representatives. Committee. At may probable cause daw. Sabi nila ang complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Well, we are not surprised. Hindi po nagugulat o hindi nagtataka ang ating Pigwas ng Agila program na ganun nga po ang patutunguhan ng circus at ng drama at gimmick ng operations Gimmick. demolition job laban kay Vice President Sara Duterte na nagmamaskara kunwari na isang impeachment proceedings. Okay? So, pag-usapan po natin ang mga kaganapan doon at ang mga reaksyon na rin ng mga mamamayan. Pero bago po dyan, ay nagpalabas na rin po ng isang malinaw na desisyon ang Korte Suprema. 14-1. Ang desisyon, ang Korte Suprema ay nagsasabi na ang petisyon ng forthwith, mga kababayan, ay hindi po nangangahulugan na ura mismo ang gagawin ng Senado. Depende po yan case to case sa diskresyon ng Senado ayon sa kanilang paglalatag ng mga pangangailangan para i-convene ang impeachment court. So hindi ko halimbawa Lunes, pagkatanggap nila ng Lunes ng transmittal of the impeachment court proceedings ng kanilang transmittal pala of the articles of impeachment, ura-urada ay mag-convene sila ng impeachment court. Halimbawa, may question pa ang mga senador dahil nakabinbin po ang petisyon for review and certiorari sa Korte Suprema. May kaakibat po sa usapin ng impeachment court o ng impeachment articles na nais isampa sa impeachment court sa Senado. May pending question pa. Pwede bang isasantabi at ibaliwala yon ng Korte Suprema o ng Senado ang nakabinbin na usapin sa Korte Suprema? Yun po, marami po ang yung atat na atat, basahin ko lang itong social media card na kumakalat sa social media. Breaking news, kaninang hapon to. Supreme Court ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Sara Duterte. We're talking about the impeachment attack na hindi na nagtuloy-tuloy at lubusang na ibasura ng Korte Suprema last year. Ito po yung minadali at may bahid ng maniobra sa panunuhol, pandaraya at pambabaluktot sa tinatawag po na prinsipyo ng due process of law, equal protection of law, at ito po nga ang usapin ng sa calendar days of session, and then yung pag-require ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice, plenary debate and plenary deliberation. All of those ay isinantabi at tinapakan po ng 19 Congress. Kaya may inilarga nila at niraratsada nila noon ang pag-convene ng impeachment court. Kaya minadali nila tambaluslos, tambaluslos tuloy, sa utos at kumpas ni Marcos na iakyat na sa Senado para mapipilitan ng Senado na mag-convene sila ang Senado bilang impeachment court. Ayun, nagkaroon ng debate doon, At ang presidente ng Senate noon
si Senate President ngayon ay nasasalang din sa mga kontrobersya sa aligasyon ng pagkakasangkot sa flood control anomalies, si Chis Escudero, ang kanyang posisyon ay magkakaroon muna ng pagkakaisa at paglilinaw sa mga pending questions sa Supreme Court at pati po dito sa usapin ng calendar of session and calendar of priority ng Senado, kasi naabutan po yon ng break ng official session ng Congress noong Pebrero 2025. Ngayon, may mga atat na mga puwersa. Halimbawa, ang grupo ng Akbayan, ito yung mga hilaw na komunista na nag-aaktong komunista din, kunwari at makakaliwa, pero wala silang armadong grupo ng teroristang NPA. Kaya hilaw na komunista ang tawag sa kanila. Ayan, no? Sinabi ng Korte Suprema na en banc ito, ito na yung buong collegial body ng Korte Suprema nagtipon, mga hukom o maestrado, ay sabi dito na walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamos laban sa Senado. Pag sinabi pong mandamos, ibig sabihin yan, mga kababayan, ay mamanduan at uutusan ng Korte ang Senado o anumang sangay ng gobyerno na ipatupad ang isang function like impeachment court na i-convene. Yan po ang matter at hand during that time at isang kapwa sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. With the Supreme Court referring to the authority of the Senate as an exclusive institution defined by the Constitution na siya ang pwedeng magsagawa ng kapangyarihan bilang impeachment court at magsasagawa ng paglilitis at paghahatol patungkol sa usapin ng impeachment complaint sa sinumang impeachable official. By the way, wag nating kalimutan, ang impeachable officials ay Presidente, Vice President, and then ang mga Supreme Court Justices. Hindi po yung kasama yung Regional Trial Court Judges. Tapos yung COMELEC Chairman at COMELEC Commissioners, dahil ito ay constitutional body, ang Ombudsman, constitutional body din, ang Commission on Audit, constitutional body din. Yan. At pati po ang Civil Service Commission. Sila po yung mga sakop ng pagiging impeachable officials. So, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng manduan ng Korte Suprema at itakda ang pagtatalaga kung ano ang definition ng forthwith o agad o agaran o immediately sa konteksto po ng pagbubuo at pagkilos o pag-usad ng impeachment court ng Senado. Hindi mo pwedeng idikta yun, sabi ng Korte Suprema. Nasa sa desisyon po yan ng mayoriya ng pamunuan at bumabalangkas o bumubuo ng Senado kung sila ba ay magtatakda ng kanilang kalendaryo patungkol sa kailan magbubuo at kailan manunumpa bilang mga impeachment court at impeachment court judges ang mga senador. Hindi ura-urada yon na kapag na-transmit at na-receive ng Senate Committee sa Senado, kung ano man po ang ipinadala ng House of Representatives patungkol sa transmittal of articles of impeachment, for that matter, laban kay Vice President Sara Duterte, hindi po nakatakda at nakasaad na ura mismo mo gagawin. Yun ang sinabi ng Korte Suprema. Depende yon case to case on the level of the Senate exclusive determination of their own calendar of dates and schedule regarding impeachment proceedings. So walang takda yon. Pwedeng isang linggo matapos ang transmittal, pwedeng pangalawang linggo, pwedeng pangatlong linggo. Basta hindi deliberate o sinasadyang i-delay. At wala namang malicious attempt on the part of the Senate na pigilan o hindi gawin ang kanilang mandated by the Constitution na duty to convene itself bilang impeachment court at pangasiwaan ang paglilitis at paghahatol sa sinumang nakasalang sa impeachment complaint na impeachable official. So, walang kalendaryo at walang sinasabi 3 days after upon receipt or 30 days upon receipt, depende case to case sa magiging desisyon ng kapulungan ng Senado. At hindi pwede yan i-interpret ni Risa Hontiveros lang o interpret ni Dilima, ni Trillanes o interpret ni Luis Tro o sino man o mga nagpapakilalang eksperto
sa legal analysis ng mga Dean of the College of Law. Nagsalita na po ang Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema, the word in the provision of the Constitution referring to forthwith pertaining to the authority and function vested by the Constitution to the Senate, it cannot be fixed and determined na ang magtatakda ang Korte Suprema. And then pipilitin ang Senado na dapat 3 days after, ganito ang interpretation ng forthwith. Ang sabi ng Korte Suprema, nasa sa kapangyarihan po ng kapulungan ng Senado kung yan ay kanilang gagawin o hindi. Kaya ito, sinasabi ng Korte Suprema, forthwith. Ano nga bang ibig sabihin nito? No? Palaki-lakihan siguro natin ito para makita ng ating mga kababayan, ayan ang konti. Hindi ito nangangahulugan na ngayon na o instant. Maaari itong gawin sa loob ng malinaw na takdang panahon, depende po sa sitwasyon na pinanghahawakan ng Senado. Ayan. So pwedeng 1 linggo, 2 linggo, pwedeng 1 buwan. May laya ang Senado na bibigyan ng konstitusyon sila ng diskresyon upang ilatag ang preparasyon sa pre-trial at trial procedures. Pati po ang rules of the impeachment court. So hindi mo pwedeng itakda yan na sundin nyo to dahil ito ang interpretation ng Korte Suprema. Only the Senate as an exclusive and unique entity provided by the powers of the authority of the Constitution ang makakapagsagawa ng trial procedures, schedule and calendar of activities nila sa impeachment court at kailan nila ipapatupad ang mga kalendaryo ng gawain sa kanilang pag-convene bilang impeachment court. That is exclusive to the Senate. Pag sinabing exclusive to the Senate, magpupulong sila at pagdedesisyonan nila according sa mayoriya na pagsasagawa ng desisyon ng Senado. Hindi lamang ng Senate President o ng sinumang opisyal, kundi buong kapulungan ng Senado ang magtatakda ng panahon. Ang magtatakda kung saan at kailan nila gagawin ang kalendaryo ng impeachment court. Kahit pa na may salitang forthwith. Ang sinabing forthwith po ay depende sa desisyon, depende po sa discretion of authority, and depende sa priority of calendar of days kung ano ang nararapat na sa tingin ng Senado sa kapulungan nila, yun ang itatakda partikular sa bawat impeachment court at impeachment proceedings na hindi dinudulog at iniaakyat sa Senado.